Hi sa inyong lahat! Isang natatanging pagbubuod ng pelikula na handog ng Tagalog Cinecaps kung saan tatalakayin ko ang The Beekeeper, isang action thriller na pelikula. May mga spoiler dito. Nakilala ni Adam Clay, isang beekeeper, ang kanyang matandang kapitbahay na si Eloise Parker habang nangongolekta ng beehive. Magalang na ibinahagi ni Clay ang kanyang mga alalahanin tungkol sa mga bubuyog at sa kanilang kapakanan. Nagpahayag ng pasasalamat si Eloise at inanyayahan si Clay sa hapunan bago siya umalis. Sinisikap ni Clay na iista ng mga bubuyog para sa relokasyon habang si Eloise ay nasangkot sa isang scam. Hindi alam ang scam, nagtiwala siya sa lalaki na nagbabala sa kanya tungkol sa pagkawala ng trabaho at mga responsibilidad sa pamilya. Ibinahagi ni Eloise ang kanyang password sa bangko na naglalaman ng mga pondo para sa isang programang tumutulong sa mga batang mahihirap. Ang kanyang bank account ay nalimas at ang mga scammer ay nakinabang. Namatay si Eloise na may tama ng baril at natagpuang patay siya ni Clay. Natagpuan ni Verona ang kanyang walang laman na bank account sa kanyang laptop. Napatunayang inosente si Clay at ibinalik sa kanyang bahay. Sinundan siya ni Verona sa kanyang pinagtatrabahuan at ibinahagi ang pagpapakamatay ng kanyang ina, pagkamatay ng kanyang kapatid, at mga paghihirap sa pananalapi ng kanyang ina. Ibinahagi ni Verona ang bank account at impormasyon ng laptop ng kanyang ina na nagmumungkahi na na-scam siya. Naantig si Clay sa impormasyon at nagpasyang alagaan ang bahay pukyutan. Nag-activate siya ng transmitter at nakipag-usap sa isang ahente na hindi siya pinapansin. Hiniling ni Clay sa agent na i-trace ang scamming company. Dumating si Clay sa isang kumpanya na may mga container ng gas, hinarap ang mga security guard na nagbabala sa kanya. Mabilis niyang ibinaba ang mga gwardya at sinisikap silang hikayatin na huwag samantalahin ang iba. Tinamaan ni Clay ang isa sa mga scammer ng maraming beses na nagdulot ng takot at paulit-ulit ang kanyang mga babala. Siya ay patuloy na ibinuhos ang gas sa kanilang mga computer. Si Garnet, na nalilito, ay hinarap siya at inutusan ng mga gwardya na supilin siya. Tinalo silang lahat ni Clay nang hindi gumagamit ng baril at umalis bago sumabog ang gusali. Ipinaalam ni Garnet kay Derek Danforth ang isang insidente sa call center na nagdulot sa kanya ng galit. Nagsinungaling siya sa opisyal ng CIA na si Wallace Westwild tungkol sa pagsunog ng kumpanya ng isang kaibigan, ngunit tumanggi si Wallace na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Nalaman ni Verona ang tungkol sa isang krimen na may kaugnayan sa kaso ng kanyang ina mula sa kanyang partner na si Wiley, na nagulat na ang buong gusali ay nawasak. Naghiganti si Garnet at ang kanyang mga tauhan sa Clay Bee Farm, sinisira ang mga bahay pukyutan at isang cabinet ng pulot. Tinawag ni Garnet si Clay na pumatay sa mga tauhan ni Garnet. Sa takot sa kanilang kapalaran, nabangga ni Garnet si Clay na tinanggal ang kanyang mga daliri sa kanyang kamay at sumisigaw sa sakit habang siya ay umalis. Nagalit si Verona sa isang empleyado ng kumpanyang manloloko, ngunit nakialam si Wiley at ipinaalala sa kanya ang mga karapatang sibil ng lalaki, dahilan upang huminto siya. Si Garnet, kasama ang beekeeper, ay nagpupumilit na tawagan ang kanyang amo pagkatapos maputulan. Si Derek, noong una ay nag-iisip na tumatawag siya para mag-ulat ng magandang trabaho, nalaman niyang hindi siya pinatay. Si Garnet, isang lalaking sinuntok sa mukha ni Clay, ay nag-aalok sa kanya ng pera at crypto, ngunit gusto ni Clay ang kanyang buhay. Itinali niya si Garnet at binantaan si Derek na susunugin siya. Naghihinala si Wallace kay Derek na nagsisinungaling tungkol sa kanyang negosyo bilang isang kumpanya ng data mining. Naniniwala si Wallace, isang dating opisyal ng CIA, na nagsinungaling si Derek tungkol sa kanyang nakaraan at nababagabag siya dahil sa pang-iistorbo sa beekeeper. Tinutulungan niya si Derek para sa reputasyon ng kanyang ina at naniniwala siyang natatakot si Derek at gumagawa ng mga dahilan. Inamin ni Wallace ang pangamba ni Derek. Pinag-uusapan ni Verona at Wiley ang mga kaso ng pandaraya sa call center sa departamento ng pulisya, kasama si Verona na sabik na mag-imbestiga. Hindi gaanong binibigyang pansin ni Wiley at ang katawan ni Garnet ay natuklasan pagkatapos ng isang tawag. Ipinaalam ni Jessica Danforth, ang ina ni Derek, kay Wallace ang sitwasyon ni Clay na hinihimok siyang protektahan ang kanyang anak. Si Wallace, na may utang, ay kumilos na nakipag-ugnayan sa opisyal ng CIA na si Janet para tanggalin ang beekeeper.
Dumating sina Verona at Wiley sa pinangyarihan ng krimen at nakita ang bangkay ni Garnet na pinutol ang kanang kamay ng mga daliri nito. Nakipag-ugnayan si Wallace kay Janet, nalilito tungkol kay Clay, isang dating opisyal ng espesyal na operasyon na naging problema. Tiniyak ni Janet kay Wallace na ang kasalukuyang mga beekeepers ay hindi kasing husay ng mga orihinal at nakipag-ugnayan sa isa upang wakasan si Clay. Binaril ng isang babae ang kotse ni Clay habang naglalagay siya ng gasolina na ikinamatay ng pulis. Sinamantala ni Clay ang pagkakataon at inatake siya ng isang gas pump nozzle. Sinubukan niyang atakihin siya ng kutsilyo, ngunit napakagaling ni Clay para sa kanya. Gumagamit siya ng Gatling gun, ngunit mahinahong ibinato ni Clay ang isang garapon ng pulot sa kanyang mukha na ikinatumba niya. Pagkatapos ay gumamit si Clay ng lighter upang patayin sa apoy at pinutol ang kanyang daliri. Si Wallace ay ipinaalam ni Janet na ang problema ay hindi pa neresolba, ngunit ang isang ahente ng Intel ay nananatiling neutral na nag-iiwan sa kanya ng galit at pressured. Natuklasan ni Verona at Wiley ang isang pinangyarihan ng krimen na kinasasangkutan ni Clay at Gatling gun ng isang babaeng beekeeper. Inihayag ni Wallace ang isang lihim na programa ng mga beekeepers na nagpapatakbo ng lihim upang panatilihing ligtas ang bansa. Pina-flash ni Wallace ang impormasyon ni Clay sa isang screen at binabalaan sila ng mga sorpresang pag-atake. Hindi sumasang-ayon si Wallace na nagmumungkahi na maaari silang magkaroon ng pagkakataon kung lalabanan nila si Clay bilang isang grupo. Nagbabasa si Verona ng isang libro tungkol sa mga pumapatay ng reyna ng pukyutan sa departamento ng pulisya. Tinatalakay ang mga bubuyog at nakatanggap ng tawag mula sa direktor. Bumisita si Clay sa kanilang lumang punong tanggapan gamit ang daliring pinutol niya para makapasok. Nakipagkita sina Verona at Wiley kay Director Prigg na nagpapaalam sa kanila tungkol sa susunod na target ni Clay, ang 9-Star United. Inaprubahan ni Prigg ang kanyang kahilingan para sa pagsubaybay at mga analyst. Kasama si Rico Anzalone, ang direktor ng susunod na call center ng panloloko. Ang misyon ng FBI na arestuhin si Clay ay hinarangan ng mga upahang mersenaryo na nagtangkang pabagsakin ang mga scammer. Si Clay, na kinatatakutan, ay sumusubok na ipaalam sa FBI ang tungkol sa isang pasukan, ngunit ang FBI, na naniniwalang sibilyan siya, ay pinigil siya. Binali ni Clay ang kamay, binaba ang FBI at hinawakan ang isang hostage, pinatigil ang putok. Tinutuya ni Rico ang pinuno at nakipag-ugnayan kay Derek na pinagsabihan siya. Lumilitaw si Clay sa gitna ng mga scammer na nagdulot ng kaguluhan. Tinangka ng mga mersenaryo na patayin siya, ngunit nakatakas si Clay at inatake sila. Tinambangan niya ang mga natitirang mersenaryo, pinatay ang 3, at tinapos siya gamit ang isang fire extinguisher. Dumating si Verona at ang SWAT team habang si Clay ay nag-set up ng isang bitag at pinapatay ang mga mersenaryo. Inusisa niya si Rico na umamin na si Derek ay untouchable. Napagtanto ni Clay na si Derek ay anak ng isang makapangyarihang tao at papatayin niya ang reyna kung may depekto ang kanyang mga supling. Nakatakas siya kay Verona at si Wiley ay tinambangan ni Clay. Dinisarmahan ni Clay ang kanyang baril at umalis, habang natuklasan ni Verona at Wiley ang isang laptop na may kasamang Derek. Nakatanggap si Wallace ng tawag na nagsasabing patay na ang kanyang mga mersenaryo na nagudyok sa kanya na humingi ng tulong kay Jessica. Si Jessica, na ipinahayag bilang Pangulo ng US, ay sumasagot sa tawag. Ipinaalam ni Verona at Wiley kay Prigg ang tungkol sa pagkakasangkot ni Derek Danforth, na sinisira ang reputasyon ni Jessica Danforth dahil sa mga pondo ng kampanya mula sa kumpanya ng kanyang anak. Si Prigg ay binibigyang diin at nagbabala na huwag ibunyag ang klasipikadong impormasyon. Dalawang magpartner ang bumisita sa Danforth Estate, kung saan ang pribadong pulis, sina Derek, Wallace, at Lazarus, ay armado ng mabibigat na armas. Si Lazarus, na inupahan pagkatapos pumatay ng isang beekeeper, ay nagpahayag ng kanyang bakal na paa kay Derek, na nagpapakita ng kanyang swerte. Dumating ang Pangulo sa estate, at si Clay, na gumawa ng daan sa imbornal, ay nakapasok mula sa isang sasakyan. Sa kabila ng mahigpit na seguridad, itinago ni Clay ang kanyang sarili bilang isang lihim na ahente ng serbisyo at nagtatago sa silid ng ari-arian. Dumating ang ina ni Derek, na walang kamalay-malay sa kanyang mga aksyon. Tinitingnan siya at tinitiyak sa kanya ang kanyang pangangalaga.
Si Clay, isang kriminal, ay gumagalaw sa paligid ng estate, nakikisama sa mga dadalo sa party. Sa party, nasaksihan ni Verona at Wiley si Prig na tinatalakay ang scam. Sina Jessica at Prig ay nagtatanong kay Derek tungkol sa kanyang mga koneksyon sa mga grupo ng scam. Sinundan ni Verona si Clay, ngunit may plano siya. Sinubukan ni Lazarus na patayin si Clay, ngunit pinasabog ni Clay ang bomba na nagpapadala sa kanila sa pagkabigla. Nagnakaw siya ng pistola kay Lazarus at binaril ito sa bibig, tumakas. Nagulat sina Verona at Wiley, ngunit nanatiling buhay si Lazarus. Walang kamalay-malay si Jessica sa mga panloloko sa call center ng kanyang anak na si Derek at umamin ito sa kanyang ina. Si Prig ay nasa loob sa kabila ng kanilang presensya. Sa kabila ng mga pagtatangka na hikayatin siya, nabigo si Derek. Ipinahayag ni Jessica ang kanyang pangako sa katotohanan kahit na may kapalit. Si Clay, isang mabangis at hindi nagagalaw na tao, ay tinalo ang maraming mga kaaway at umakyat sa isang silid na puno ng mga gwardya. Tinambangan siya ni Lazarus na nagdulot ng away na nauwi sa pagkakasaksak ni Clay sa mukha niya. Sa kabila ng pagtitiis ni Lazarus, maraming beses siyang sinaksak ni Clay at kinuha ang kanyang brass knuckle. Sina Wiley at Verona ay nakasaksi ng parang buhawi na kaganapan sa itaas, habang kinukumbinsi ni Wallace si Clay na magbago ng isip. Nataranta si Derek at aksidenteng nabaril si Prig, habang papasok sina Verona at Wiley. Iniligtas ni Clay ang pangulo sa pamamagitan ng pagbaril sa ulo ni Derek, at nakita ni Jessica ang kanyang walang buhay na anak. Hinahabol ni Verona si Clay habang tumatakas, nagpapahayag ng pasasalamat at paggalang. Ibinaba niya ang kanyang baril, at sumisid si Clay sa dagat bago pa mapansin ng pulis, na nagpapakita ng kanyang katapangan. Nakaka-excite malaman guys ang inyong opinyon sa pelikulang ito. Ibahagi niyo ito sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan niyo ang aking video, pakipindutin ang like at mag-subscribe para sa mas marami pang video. Kita-kits sa susunod.